So, ano dapat natin gawin? Ating ipagdasal at i-monitor at hilingin na ang mga senador judge tumingin sa ebidensya, hindi sa away politika o hindi sa away ng pamilya o hindi interest. Although political, legal, and technical, dapat sa legal issue nakatingin. Legal ba ang paggamit ng pera o hindi? Ng article of impeachment, by trial of public trust, graft in corruption, confidential at intelligence fund. Tama bang ginamit? Yan ang tanong at yan ang issue. Pag pinulitika, mahirap yan. Okay. Speaking of politika, ito ho. Ito pala yung mga senador na tuloy-tuloy hanggang 2028. Hindi lang ako sigurado kay Grace po. Alam ko si Grace po tapos na yata ang term eh. Anyway, Jingoy Estrada, JB Ejercito, Subiri, Villanueva, Mark Villar, Escudero, Rapi Tulfo, Cayetano, Ligarda, Padilla, Hontiveros at Gatchalian. Si Po, di ako sigurado, mukhang alam ko graduating na yan. So 12 yan yung matitira. Kung sa next Congress, 20 Congress after July ang pagsisimula ng trial sa impeachment ni Sara Duterte, ito hong 12 ito, nakakaduda rin ito. Sa tingin ninyo, si Subiri, Villanueva, kakampiyan, magiging titingin ba yun sa tunay na ebidensya at ano? Anong ko lang po. Alam mo yung dalawang yan, magpartner. Galit yan dahil natanggal si Subiri as Senate President. Si Villanueva, galit din yan dahil natanggal as Majority Leader. At yan yung unang-unang nagmosyon na i-close na ang Congress, ang Senado. Nung mabalitaan nilang nandyan na yung article of impeachment, nandyan nyo, no? Nung ihabol ng Secretary General Velasco, bago mag-alas 5 ng hapon yung article of impeachment na transfer from Congress to Senate, kaagad-agad nagmosyon si Villanueva. Adjournment. Kinapos ang Congress. Nag-recess kaagad sila. Samantalang pwede namang hintayin yung article of impeachment. Di ba? So, yun ang nakakaduda dyan. Yung Subiri at Villanueva, may sama ng loob yan sa aking analysis at opinion. Dahil natanggal yan Senate President, pinalitan ni Escudero, at Majority Leader na pinalitan ni Tolentino. Ayan. Si Villar. Alam naman natin si Villar. Talagang Duterte yan. Si Mark Villar ang naiwan niya. Si Cynthia Villar, wala na. Tapos na ang term yan. Hanggang Duterte na lang yan. Sa tingin niyo, si Villar, pagkakatiwalaan din. Ito si Escudero, Senate President, presiding officer. Walang problema niya. Si Tulfo, walang problema yan. Pro-administration sa Tulfo. Si Cayetano, na bumatikos dun sa hearing. Kinu-question ng legality at legal daw ang pagkakahuli kay Duterte. Sa tingin nyo, pagkakatiwalaan si Cayetano. Alan Peter Cayetano. Di ba? Ligarda, isa ring nananahimik, hindi natin alam. Padilla, wala na. Duterte na yan. Hontiveros, ito. Anti-Duterte ito. Gatchalian. Tingnan natin si Gatchalian kung ano magiging galaw nito. So yung business at political issue, yan po yung nangingibabaw dito sa mga politikong ito. Kaya napakahirap ang hawakan. Kahit yung 12 senador na naiiwan na magiging senador sila hanggang 2028, pag inaral natin, talagang mapapaisip tayo. Kaduda-duda. Jingoy Estrada, JB Ejercito, Subiri, Villanueva, Villar, at Cayetano. Ito yung medyo alanganin. Isipin mo ang dami nila. Doon po sa 24 senador, ngayon 23 lang magiging 24 ulit yan sana. Sa 24 senador, ang kailangan dyan, 18 vote para ma-impeach si Sara. So, 6 lang. Makakuha lang ng 6 or 7. Si Sara, makakuha ng 7. O di acquittal na. Hindi lang 7 yan. Paano pa itong re-electionist? Di ba? Kakandidato tayo ngayon. Mag-i-election tayo. Pag may pumasok dyan na pro-Duterte, o di madadagdagan pa yung nakakadudang ilang ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nakakadudang 7. Sa aking opinion, nakakadudang 7 na mga senador na magiging senador judge dahil hanggang 2028 ang kailang term. Okay? 7 yan kung may manalo pa na mga pro-Duterte senador ngayong eleksyon sa Mayo, madadagdagan pa sila. Maging acquittal pa rin. Sa totoo lang po, nakakabahala po ang teorya na yan ni Sir Mike Abe dahil nga po yung mga senador natin ngayon ay mga kaalyado ni Digong at tingin nga ni Sir Mike Abe baka pumabor ito
'tong mga 'to, yung mga binanggit niyang pangalan, lalo na yan si Cayetano, si Jinggoy, na mga nakikita natin na mga pumapabor or merong pagkiling kay Digong. Siyempre anak si Sara Duterte, alangan naman pabayaan nila yan. So, eto pong impeachment trial, alam niyo sa totoo lang, kahit na hindi ma-impeach si Sara, kahit na ma-acquit si Sara, hindi naman po na maitatanggi talagang meron pong pagnanakaw na nangyari o naganap. Hindi po maitatanggi na meron po talagang pera ng bayan na nalustay. 125 million in 11 days, at ang mga lumabas na mga pangalan katulad ni Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, si Juan Miguel Uwishi. Yan po mga pangalan na yan, hindi po talaga tunay na tao at wala po talagang tao na magpapangalan ng ganyan. 'Di ba? So, kahit na ma-acquit si Sara, ewan ko kung magtitiwala pang muli ang ating mga kababayan. Lalo pa at given o public knowledge na sa ating mga kababayan na ang mga senador po natin kampe kay Digong. 'Di ba? So, may isip din ng ating mga kababayan kung sakali po na ma-acquit si Sara, baka maisip din ng ating mga kababayan, kaya lang naman na-acquit yan kasi kaibigan niya yung mga senador. Kaibigan ng tatay niya yung mga senador. Kaalyado ng tatay niya yung mga senador. Di ba? Pwedeng maging ganun po. Ngayon, ito po yung pinakamagandang paliwanag kung paano po dapat talagang ipaliwanag ni Sara Duterte ang kanyang confidential funds. Panoorin po ninyo. Alex, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa inyong programa, magandang hapon po. Ayan, attorney, nako, unahin na po namin medyo may mga kakaibang ng pangalan na naman po, no? Ang lumabas po dito sa sinasabing mga nakinabang sa confidential funds ng Office of the Vice President. Nandiyan, may Pampano, may Harina, may Kasim, may Patiting, may Bacon. Tinawag itong Team Grocery. Ano lang po ba ang masasabi po ninyo dito, attorney? Actually, sabi nga natin parang hindi to nagiging bago. Parang marami na ang nakikita na mga kakaiba, strange ba? Kakaibang mga resibo na sinumite ng OVP at ng DepEd sa COA. At sabi nga natin noon pa, ito ba'y gawa-gawang ebidensya? Gawa-gawa lang ba para masabi na naggastos talaga nila yung confidential funds? Kasi sabi nga natin, Jeff and Alex, no? Kung mapapansin nyo, kung napanood nyo o natatandaan nyo, yung naging pagsisiwalat ni Attorney Michael Powa noon, patungkol doon sa 15 million, kung saan ay inamin nila na nung natapik sila ng COA ay kailangan nilang sagutin kung nasaan yung 15 million na parte ng confidential funds. At ang sinabi nga dito ay kumuha lamang sila ng certificate mula doon sa militar patungkol doon sa Youth Summit. At hindi man lang siya nang hingi ng anumang resibo mula sa kay Vice President or kahit sino man na SDO. At humingi lang siya ng tulong kay Yusek Mempin. At napatunayan naman ito ng mga colonel na bisita at resource person dun sa Committee on Good Government na humingi lang sila ng resibo, ng certificate, pero hindi nila inakala na gagamitin ito sa COA para palabasin na nakagastos ang OVP ng DepEd, it's DepEd, ng confidential funds na 15 million. So doon pala makikita mo, parang meron talagang gawi, di ba? Merong pattern ng paggawa lamang ng resibo. So siguro kung mapapatunayan naman ito ng mga prosecutors po sa impeachment trial, baka po makatulong to. Sabi nga po natin, mukhang hindi nakakaiba dahil patuloy na nakikita nila yung mga di umanong ganitong klaseng mga resibo. Attorney, of course, bilang isang eksperto sa batas, so mapapalakas po talaga dito, no, ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte dito sa impeachment hearing. Sa akin palagay bilang abogado, una-una sabi ko na nga malaking bagay po yung pag-amin ni Attorney Michael Powa during the hearing. At pangalawa po, sabi nga natin, meron po kasing guidelines ito. Hindi po porket confidential funds to. Confidential na po talaga at hindi mo pa ipapaalam kung paano ito nagastos. Otherwise, talagang magiging subject ito sa korupsyon. So, ang dapat po kasing gawin dyan, Jeff and Alex, doon sa SDO kasi, yung mga resibo talaga dyan, yung mga original na resibo nila, dapat po yan nakaseal. Dapat sealed yan. At ilalagay nila sa vault. At yun yung mga resibo na yun, kung sino man yung pinagbigyan nila yan,
dapat po may mga resibo na talaga magpapatunay na isinumite nila sa COA, magmamatch. Kung halimbawa man po ginagamit nila alias, kasi sabi nila alias hindi po pwedeng alias lang, tapos yung resibo po ng SDO at ng accountant ng DepEd o ng OVP ay hindi magmamatch. So dapat po, itong mga ito, kapag tinapik po ng COA sila, teka lang, itong resibo mo medyo kakaiba, pwede ba makita yung kopya nyo? So, doon pa lang po ilalabas yung kopya na nakasealed po, ipapakita sa COA. So, pagka may AOM na, dapat, at totoo naman yung mga resibo nila at legit, dapat hindi na po yan umabot sa notice of disallowance kung tutusin. So, with that, hindi po totoo na dapat alias lang yung gamitin. Hindi po totoo yan. Nasa Joint Circular 2015-01 po yan. Kung paano po to i-report o magagawa ng report. And pangalawa pa po, yung matatandaan niyo po habang ito ay iniimbestigahan, lahat po ng opisyal ni VP Sara, lahat wala silang alam. Pumirma lang sila, wala sila alam. Hindi po pwedeng ganun po. So, ibig sabihin, hindi ba tama yung pagmamanage ng kanyang opisina? Dahil yung pera, hindi alam kung paano napunta, paano nagastos, paano yung mga resibo. So, tingin ko, dapat makita po yung ganitong sitwasyon at ng taong bayan, dapat makita rin po ito para maliwanagan po sila. Yun. Attorney Claire, no, sabi nyo nga po hindi pwedeng alias lang ang gamitin dito sa mga acknowledgement receipts. That's why yung dokumento kailangan i-seal po siya at ilagay doon sa vault. No? So that's its purpose, to protect nga po yung mga tatanggap ng pera. So ano ba ito? Dapat ba mga tunay na pangalan na may record po ng birth certificate, death certificate, ganun ho ba dapat yung mga ine-expect natin na klase ng pangalan? Hindi naman po kailangan na kasama po sa resibo na may death certificate, pero at least totoong tao. Kasi pagka po nga ang COA mismo, kasi COA naman po ay pwede talaga mag-investigate. Kaya nga po sabi, di po ba sabi ni VP Sara na wala siyang sasagutin kundi ang COA lang. Ang COA po ang tamang ahensya na sabi niya na dapat niyang pagsabihan kung ano yung mga paano ito nagastos, pero bakit hindi ma-explain mabuti. At meron pa po, kung natatandaan niyo po, meron pong isang ambush interview si VP Sara. Sinabi po niya doon na yung abogado daw nila, hindi niya sinabi kung sino abogado. Nung tinapik na sila, kumbaga meron ng AOM, ang COA, sinabi daw ng abogado nila na huwag mong ibigay yung mga resibo. Sino po bang abogado magsasabi na tinatapik ka na ng COA, i-prove mo itong tama itong mga nagastos mo, tapos hindi kayo magbibigay ng resibo? Hanggang sa nagkaroon ng notice of disallowance, parang wala pong logic yon. Hindi pumapasok sa lohika yung ganong klase ng abogado mag-advise na huwag kang magbigay ng mga resibo sa COA. Yung po yung tamang ahensya na pagbibigyan mo ng mga resibo. Hindi po ba? Ganon po. Kaya medyo parang nagtatama-tama yung mga di umanong aligasyon na mukha talagang nagamit sa hindi maganda yung confidential funds. Although hindi natin sinasabing hindi nagamit sa tama. Mukhang ganun ang nangyayari. So, attorney, mali, no? Mali itong ilang mga argumento, na, of course, na ilang mga supporter ni VP Sara na kaya nga confidential funds syempre, confidential din ang mga pangalan na nandyan. Hindi po tama yun. Tandaan po natin, sabi nga natin, kung ganyan po ang katwiran nila at ganyan din po ang katwiran ni VP Sara, paano na po rin kaya yung mga confidential funds niya na nagamit nung siya'y mayor? Ganon din po kaya yung pagsasagawa niya ng pagre-report. Di ba po? Kasi ganyan po yung ginawa nila ngayon. So, paano yung 6 na taon na siya yung mayor at presidente yung tatay niya? Paano sila nag-report ng confidential funds? Dapat po ba pati iyan ay matignan? Siguro po, bahala na po dyan yung House. Pero sa pananaw po ng Pangulo, ng Palasyo, hindi naman po tayo tumutungo sa ganon. So dyan po medyo mahaba lang yung video. Napanood nyo naman po dyan, pakinggan nyo naman dyan kung ano po yung talagang punto ng impeachment complaint. Kung bakit kailangan niyang ipaliwanag etong mga pera na hindi po maipaliwanag ni Sara, di ba, kung saan po ito nagastos. At ngayon nga po, pagkatapos ng Team Chichirya, Team Dodong, Team Amoy, ngayon po ay merong Team Grocery. At may pattern, 'di ba? May pattern na actually ito nga sa totoo lang etong impeachment complaint ni Sara, ito po ay ngayon lamang 2022 nagsimula yung naging vice presidente siya. Pero nabanggit din diyan ng ating Yusek Claire Castro na meron din pong mga confidential funds na hinahanap, tinitignan
Noong si Sara ang mayor po ng Davao City at ang tatay niya naman ang presidente. So ano pa kaya ang mga kaya nilang gawin? Dahil nga po syempre tatay niya ay presidente, mayor si Sara ng Davao City, di ba? Baka po diyan baka meron diyan si John Balbakwa. Baka meron diyan sa Davao. Baka meron diyan si Maria Apritada. Baka meron diyan. Ayan yung mga yan yung mga sikat diyan sa sa Davao Balbakwa, Apritada, Bulalo, Durian, baka meron diyan si Tebang Durian. Di ba? Baka meron diyan. Alam niyo, yan yung yan yung kumbaga diyan nasira ang mga Duterte sa hindi maipaliwanag po na kapirahan ng ating bayan na hindi po malaman kung saan ito nagastos. Katulad ng kanyang ama na nangutang ng nasa 7 trilyong piso pero hindi po rin maliwanag kung saan ba ito naubos. Katulad niyan yung mga Parmali, 'di ba? Hindi maimbestigahan ng maayos. Etong build program, 119 projects, 12 lang yung natapos, yung pera hindi alam kung saan nalagak o saan napunta. Diba? At yung mga pogo, yung sinasabing malaki ang maitutulong ng pogo sa ating bansa, kung tutusin, parang walang naitulong dahil yung mga pogo operator ay hindi po nagbabayad ng tamang buwis. Diba? So, dito masisira ang mga Duterte sa issue na ito, sa corruption. Yung kasing kanilang style, parang wala silang corruption na ginagawa. Pero, pag hindi na ipaliwanag ni Sara ng maayos kung saan niya dinala, nilustay ang pera ng DepEd, yan na po talaga ang, kumbaga ngayon, dapang-dapa na sila lagapak na sila di ba? Yan na talaga yung gagapang talaga sila sa, kumbaga yung kasikatan at yung sinasabing rurok ng kanilang political career. Lahat po ay mawawala ng tiwala sa kanila dahil nga po hindi masasagot yung corruption na ginawa. Kasi yan si Padilla, si Bongo, si Bato. Kung manalo man si Bongo at si Bato, talagang Duterte yan kahit na anong gawin mo sa mga yan. Si Padilla nga, nagsalita na isang araw bago umuwi, patunga dito galing sa Europe Tatatlo daw sila. Akala niya mananalo sigurado mananalo pa si Bongo at saka si Bato. Tatatlo daw sila. Pero kung madadagdagan pa yan, katulad nga ng 7 nakakaduda, dati kasi 8 hanggang 9 lang ang aking pinagdudahang senador. Ngayon po ay dumami. Baka umabot nga ng 50%. Wow! Pag umabot ng 10 hanggang 12 na senador, ang pabor kay Sara, dismissal, acquittal si Sara sa article of impeachment. Kasi hindi sapat, hindi na makukuha yung 1/3 vote, 16 or 18 vote for impeach Sara. Yan po ang matindi. Pero para kung magkaroon ng pag-asa, mamili kayo ng 12 bagong senador. Kahit kumuha pa kayo dun sa mga makabayan black na senador o independent na senador dyan na sa tingin ninyo ay naniniwala sa article of impeachment. Marami dyan naniniwala sa article of impeachment. Sino ba yan? Si Espiritu, si Heidi Mendoza, si Montemayor, alam ko. Sino ba yan? Si Kerubinyata, basta marami hong independent, marami namang senador Huwag tayong aasa lahat doon sa mga kandidato ni Pangulong Marcos. Pasintabi na, Mr. President. Yung mga kandidato mo, nakakaduda rin yan. Sina Bong Revilla, sina Lapid, sina Cayetano, Pia Cayetano, yun yung mga Villar, Tolentino, at kung sino-sino pa yan, Manny Pacquiao, nakakaduda po yung mga yan. Sa totoo lang. Sa akin pong opinion. Opinion ko lang ito. Nakakaduda yung mga kandidato na iba ni Pangulong Marcos. Pumili tayo ng mga kandidato ni Pangulong Marcos sa tingin ninyo yung maninindigan sa impeachment, article of impeachment. Tapos idagdag nyo kahit na saan galing. Basta ang tingin nila ay malakas yung article of impeachment para ma-impeach si Sara, yun ang kailangan. Okay? Yan po yung aking paniniwala dyan. Kasi kung aasa tayo dito sa malaking pangalan sa politika, naku, tagilid. Tagilid na ma-impeach si Sara Duterte. Ano ang hustisya ng people's money?
kapag kaho nangyari yun. Ayan, may idea na kayo? Dati 8-9 lang yung aking pinagdududahang senador, ngayon nadagdagan pa. Posibleng kalahati, posibleng 10 hanggang 12 senador ang maging pro Duterte sa impeachment trial. Yan ang mabigat. Mababaliwala yung nawawalang 612 million pesos. Mababaliwala yung kanyang pagbabanta sa buhay kay Pangulong Marcos, First Lady at House Speaker. At yung marami pang mga pagmumura at graft in corruption sa Department of Education. Hindi ko sinabing guilty na, pero yan po yung ebidensya. Sabi ng mga prosecutor, napakabigat ng article of impeachment. Lalo na po yung billion-billion deposit account na kasama rin sa article of impeachment. Na kung saan galing yung pera niya. Ayan, okay? So, ayan po. O, sige, bahala na kayo. Paki-like and share ng video ito. So, para po talaga ma-impeach si Sara Duterte, kailangan pong magkaisa ng mga sumusuporta sa gobyerno, mga pro-government na Pilipino na bumoto po ng mga senador na magiging kontra kay Sara Duterte. At para po, 'di ba, mas lumabas po ang katotohanan at mas makita natin kung ano ang depensa ni Sara Duterte sa paglulustay ng pera ng bayan. Yan po. So kung kasi sa alyansa, ilan lang yung iboboto ko diyan eh. Si Amy out, Villar out, Cayetano out, yung iba medyo makikinig ako kay Sir Mike Abe. Ang gusto ko na yung gusto ko kumbaga, pero hindi ko sinabing iboboto ko. Yung gusto ko ay yung mga kontra Sara, kontra Duterte na mga senador. Like Luke Espiritu, ayan, talagang anti-Duterte yan. Si Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Heidi Castro, baka pwede pa na maging anti-Duterte to. Yung iba pang mga kandidato na mga nakikita natin na kumukontra kay Digong, yun po sana ang manalo. Kasi para talaga ma-impeach si Sara at mas mapiga nila, dahil sila ang mga magiging senator judge, mas mapiga nila ang mga information ng mga paliwanag nitong si Sara Duterte. At eto nga lang po talaga ang napakatindi na ating napapansin ngayon dito sa ating bansa. Ang mga Duterte may korupsyon na ginagawa. Pero ang sinisigaw ng mga DDS ay transparency at accountability. Ngayon, inuumpisahan doon sa may anomalya. Inuumpisahan doon sa nakitaan ng ebidensya na may mga questionableng paggastos. Pero ayaw po nila. Parang ang gusto nila kapag mga Duterte, absuelto. Kapag mga Duterte ang gumawa ng korupsyon, hindi totoo. Kahit na totoo. Ganun po yung ating napapansin. Ganun po yung ating parang nababanaagan dito sa mga DDS na ito. Ngayon, yung binibintangan nila ng korupsyon, like Speaker Martin Romualdez, PBBM, etong si First Lady, na nagkakamal daw ng pera, di ba? At yung iba pang mga tauhan ni PBBM, mga gabinete, na mga kurakot daw, wala silang maipakitang ebidensya. Katulad na lang nitong si Magalong na bunganga ng bunganga, Mayor Marites Magalong, wala siyang maipakitang ebidensya. Dati tong investigador, alam niya na kapag ikaw ay magbibintang o pag ikay mag-aakusa, dapat meron kang solid proof. Ano ang solid proof ni Magalong? Nagpapasalamat daw ang mga tao sa mga nabigyan ng akap kay House Speaker. Yun lang ang ebidensya ni Magalong. Sinasabi niya nasa harapan na daw yung ebidensya. Ano yung ebidensya? Yung mga nakapost sa FB, mga nakapost sa FB page ng mga kongresista. Yung ba yung ebidensya mong matatawag? Dati po itong PNP, dati po itong CIDG, chief, kumbaga ito, mataas ang kalidad nitong parak na ito, mataas ang kalidad nito sa pagtatrabaho bilang investigador. Kaya ito pinagkatiwalaan siguro ng Digong noon dahil ito'y magaling. Pero ngayon, si Magalong na magaling, naging magaling lamang mangchismis. Walang ebidensya. Walang maipakita na kahit anuman lang na pruweba na merong kurakot sa administrasyon ni PBBM. Diba? Yan po yung kaibahan.
ng akusasyon ng mga DDS sa administrasyon, walang maipakitang ebidensya. Pero eto, dito kay Sara Duterte, may mga ebidensya. Tapos ayaw nilang maparusahan si Sara. Pero ang gusto nilang maparusahan, yung binibintangan lamang nila. Yung wala naman silang maipakitang ebidensya. Kahit nga yung General Appropriations Act 2025, sinabi po na ito daw po ay election funds. At kino-question din ng mga panot na abogado ni Digong na ito daw po ay maanumalya. Ito daw po ay isusukbit lang, kukupitan lang. Wala daw pirma ni PBBM, wala daw pirma ni Senate President. Ito daw ay maraming blanco. Sino daw ang naglagay ng mga nagsulat doon sa blanco na yon, di ba? Pero lahat po ay mga akusasyon. Hindi po mapatunayan kung totoo o hindi ang kanilang sinasabing korupsyon na naganap sa GAA 2025. Ngayon po Abril pa lang. 3 buwan pa lang po nakakaraan. So paano mangyayari na ubos na daw yung pera ng taong bayan? Ubos na daw yung budget ng 2025. Hindi pa nga tayo dumarating man lang sa pinakahuling buwan ng taon, Disyembre. Hindi pa tayo maabot ng Disyembre. Ibig sabihin wala na tayong gagastusin simula ngayon hanggang Disyembre. Ganyan po ang kanilang akusasyon. Wala pong malinaw na ebidensya, pruweba, kundi puro bunganga lamang at nagbabase lamang po sila sa hearsay at sa chismis. So, abangan natin ang mga mangyayari dito sa teorya ni Sir Mike Abe. Tignan natin kung magkatotoo. Sana wag naman. Sana talagang si Sara ay ma-impeach. Sana talaga si Sara ay madikdik sa Senado para malaman natin kung totoong ito'y nagbulsa ng rakot o kung ito ay malinis ang kanyang konsensya. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Thank you kay Sir Mike Abe sa kanyang teorya, sa kanyang video na ating nare-reaksyonan araw-araw. Salamat po sa inyong mga sumusuporta dito sa aking channel. Ingat po kayo. Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.